Yo, what's up guys? Dito tayo sa main road ng Dimol area. Dito sa Boracay, Station 2. Right natin ay yung Balapag Wetland Park o Wetland number 4. May puntahan tayo guys. Isa sa pinakamurang accommodation dito sa Boracay. So pag galing kayo sa Cagban Port, doon sa likod natin, ito yung loading unloading area. Yan. Landmark, McDonald's, Wetland number 4. Pagbaba nyo dito, tawid lang kayo dito. Then pwede kayong lumaan dito o dun sa kabila. Then tapos yan ang Dimol Avenue. Yan yung diretso dun sa beachfront. Pero andito yung sabi ko, yung Lola's Lodge. Punta ka dito, alam nyo yung signage na yan, yung Kabayan Spa. Yan, pasok kayo dyan. Morning. Itong Lola's Lodge guys, isa sa pinakamatandang lodge din dito sa Boracay. Ito lang siya, tapat ng Kabayan Spa. Itong reception nila, maliit lang siya. Ayan, nasa Agoda din sila. So pag pumunta ka dito ay fully book na lahat. Pero usually kasi si Agoda, binibili niya advance yung mga rooms. Kaya minsan mas mura pa sa Agoda dahil may promo sila pag hindi mabenta. Ma'am, sa Lola's pa tong sa kabila, no? Yes po. Nagpabook kasi ako dito. 423. May bakanting room ka ngayon? Ay, fully book na. Si fully book ngayon guys. So ito, kanila din tong area na to. I-check nyo lang guys yung ma-recommend ko na site na pwede nyo sila mag-check ay yung Agoda. Kasi karamihan ng rooms dito sa Boracay ay binibili ni Agoda ng advance. Hello, morning. Shoutout pala sa kasin ko dyan. Kas, dito ako nagpabook. Ngayon kasi guys, hindi na uso yung walk-in na tawag nito, booking. Kasi pag pumunta ka mismo sa hotel or sa resort, kadalasan ay pag mga ganitong season wala ka na makukuha na rooms. Kaya pag mga ganitong super peak season, dapat nakaplano na agad kayo. Malayo pa lang yung super peak season ay kailangan nakapag-book na kayo para mas makamura. Dito talaga siya sa sentro. Hindi siya pinakamagandang room o hindi siya masyadong magandang room, pero at least komportable naman kayo, may aircon. Tignan nyo na rin sa site kung saan kayo mag-book. Mura siya, tapos
Napaka-convenience ng lugar dahil andito na halos lahat. Sentro kasi ito ng Boracay, hindi mo. So ngayon ay 7 or 8 o'clock in the morning. Sarado pa yung mga tindahan dito. Malapit siya mismo sa main road, malapit sa beach, malapit sa mga bar, restaurants. Kaya kung mga 1 to 2 days lang naman kayo dito, depende sa inyo kung may time pa kayo mag-land tour or island hopping. Pero kahit dito sa White Beach lang, ubos na yung oras nyo dito. So enjoy nyo muna yung area sa White Beach bago kayo pumunta sa ibang mga beach sa Boracay kung gusto nyo enjoy talaga. Depende din kasi yan sa trip nyo guys. Kung ang trip nyo ay ikutin yung buong Boracay, pwede kayo mag-land tour or island hopping. Pero kung gusto nyo lang ma-enjoy yung vibes ng White Beach, dito magsawa na kayo dito. Pwede kayong mag-bar hopping, restaurant hopping. Punta tayo sa beach guys, pero gagawa ko ng separate video para sa beach. Saka marami na rin tayong video dito. Halos araw-araw na lang ay puro beach yung mga video natin dito. Ayan, dito may mga inasal, andoks. Ito may ulay. Ito guys, para to sa mga budget travelers. Alam mong tama lang nung nagtatrabaho ka lang. Tapos kahit pa paano gusto mo rin mag-enjoy. So may konting budget na pwede mag-Boracay. Ang Lola's Lodge pala guys, sa ngayon yung rate niya ay meron siyang room na less than 1,000 pesos. Imagine, naka-Boracay ka na, 1,000 pesos yung room. Huwag ka lang mag-expect na napakagandang room talaga. Yung tama lang na komportable ka lang makapagpahinga. Diba? Alright, so ito na yung beach area. Pwede ka pumunta sa right, maraming bar dyan. Tapos dito sa left, dito kasi paglabas mo, ito na yung Epic Bar. Yan, tapos ito yung Aria Restaurant. Diba, pag sinabi mong Epic Bar, Aria Restaurant, kilalang kilala yan dito sa Boracay. Tapos nadaanan natin kanina may Andoks, may Mang Inasal. Yan. Meron ding Jollibee, Chowking, Mang Inasal dyan. Nasa beachfront mismo. So mula doon sa pinunta natin, ang Lola's Lodge, ito na yung beachfront. Diba? Pero kung may budget lang naman, malaki-laki yung pera, pwede kayong mag-book sa mga 5-star hotel like Shangri-La, Crimson, Movenpick. Yan, at saka marami pang mas magandang mga hotel dito kung hindi naman problema yung budget. Yun lang guys. See you next time.